Magandang hapon po at maligayang pagdating sa Tagalog service ng Grace Fellowship Church Alabang. Kami po ay isang independenteng simbahan ng mga tao ng Ebanghelyo na namumuhay sa pakikipagtipan na magkakasama upang sambahin ang Diyos, lumago kay Kristo at ipahayag ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang Espiritu na nakaupo sa ilalim ng wastong paghawak ng kasulatan, sa tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Maaari niyo pong basahin ang aming statement of faith sa aming website gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita o dumadalo na may katanungan, mangyaring lumapit po kayo sa reception table po sa may pintuan pagkatapos ng pananambahan. Ikalulugod naming sagutin ang iyong katanungan. So ngayon hapon po, medyo mahaba po ang passage ni Brother Ian, kaya mga 2 hours po ang sermon kasi 19 verses ang naka-assign sa kanya at kay Brother Dan kaninang umaga. Nung sa church camp po, na 2 weeks ago, natutunan po natin na tayo po ay tinawag bilang katawan ni Kristo para sa kabanalan. No, hindi po side activity ang kabanalan, kundi yun po yung purpose, isa yun sa objective natin ng pagsasamba ng sama-sama. No? At kaya po yung unang kanta po natin, lahat ng katauhan, no, tayo po ay sasamba bilang isang katawan. And ang pangalawang kanta po natin, God leads us along. Paano po tayo ginaguide ni God sa buhay, sa mga joyful moments, and even yung mga sorrowful or painful moments. It's through His Word, through the truth, na yun din po ang matututunan natin ngayong hapon kay Brother Ian. Tapos ang pangatlo pong nating kakantahin, O Haring Marangal. Sa huli, ang Diyos pa rin ang mananaig. Siya pa rin po ang gagawa nitong lahat. Siya ang magbibigay sa atin ng kakayahan na sambahin siya at maging banal sa mata niya. So, pag-isipan po natin ang mga bagay na to, tayo po ay tumayo at sambahin po natin ang Diyos natin. Diyos sambahin papurihan, ngayon siya'y ating lapitan. Panginoon Diyos na tunay, dakila kang manlilikha. Gamit upang iyong ginawa sa habag mo at biyaya. Tahakin ang kanyang daan, purihin kanyang pangalan. Malugod siyang paglingkuran, bayan niya tayong hinilang. Last verse. Diyos ang iyong kabutihan, biyaya mo't kahabagan. Banal ka't katotohanan, ngayon at magpakailanman.
waters cool flow bathes the weary one's feet. God leads his dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, and all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Sometimes on the mount where the sun shines so bright, God leads his dear children along. Sometimes in the valley, in the darkest of night, God leads his dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, and all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Those sorrows befall us when Satan opposed. God leads his dear children along. Through grace we can conquer, defeat all our foes. God leads his dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, and all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Away from the away from the mire and away from the clay, God leads his dear children along. Away up in glory, eternity's day, God leads his dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, and all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all in the night season. In the night season and all the day long.
Mga awit, Kabanata 133, talata 1 hanggang 3. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Langis ng olibo ang nakakatulad at nakakawangis sa ulo at balbas nitong si Aaron kapag ipinahid. Umaagos ito't nababasa pati ang suot na damit. Katulad din ito'y hamog sa umaga sa bundok ng Hermon. Hamog na dumidilig sa dakong maburol na bundok ng Zion. Sa lugar na ito, nangako si Yahweh, ang pangakong buhay na mananatili. Maaari na po tayong maupo para po sa panalangin. Tayo po'y manalangin. O Haring marangal, tunay nga po na ikaw ay karapat-dapat na papurihan, parangalan, itaas ang pangalan, maluwalhatian, sambahin. Ikaw nga po ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na siyang nakasasaklaw sa lahat. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pagdakila at pagsamba. Panginoon, kami nga po ay lumalapit sa iyo sa hapon pong ito na nagpapakumbaba at patuloy na inaasam-asam ang iyo pong patuloy na pagkilos sa amin pong lahat. Na mabago po kami ng iyo pong katotohanan, sapagkat sa totoo lamang po ay hindi po kami, wala po sa amin ang makapagsasabing perpekto po kami. Kaya po lahat po ng aming pong pagkakasala, inihingi rin po namin ng kapatawaran mula po sa iyo, aming dakilang Ama. Panginoon, salamat po sa iyo pong biyaya, sapagkat sa kabila nga po ng aming pong mga pagkukulang, ay patuloy naman po ninyo kaming sinasamahan sa aming pong pamumuhay bilang Kristiyano. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya mo sa amin sa bawat araw. Sa lahat, Panginoon, ng probisyon, pag-iingat, maging sa kalusugan, at sa kakayahan na magpatuloy. Salamat po sa iyo. Panginoon, tinataas po namin ang kalagayan po, Panginoon, ng aming pong bansa, na kayo po ang patuloy na kumilos. Hayaan niyo po, Panginoon, na mga namumuno sa aming gobyerno ay makapamuno ng ma-execute ang katarungan, kapayapaan sa aming pong bansa. Lalong-lalo na po ang dalangin namin ng kaligtasan po nila. Nawa, Panginoon, ay gumawa po kayo ng paraan upang may bahagi po sa kanila ang mabuting balita. Gamitin niyo po ang mga Kristiyano sa bansa pong ito, kami. Gamitin niyo po kami, Panginoon, at bigyan ng pagkakataon. Dalangin din po namin ang kalipunan ng mga mananampalataya po dito sa Grace Fellowship Church. Kayo rin po ang patuloy na kumilos sa amin, Panginoon, sa pumumuno, Lord God, na mga tinalaga mo, Panginoon, na mga pastors sa amin, Panginoon, mga elders po namin. Hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy na matuon ang kanila pong mga kaisipan sa katotohanan upang patuloy na ang direksyon, Panginoon, ng Iglesia ay papalapit po sa iyo at pagluwalhati po sa iyo. Ilayo niyo po sila, Panginoon, sa anumang tukso ng kalaban. Hindi lang po sila, maging ang kanila pong mga pamilya. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. Sino man sa amin, Panginoon, na mga nagdaraan sa anumang suliranin sa hapon pong ito, may mga kagulumihanan, Panginoon, tulungan niyo po kami. Anumang aspeto ito, Panginoon, ng pamumuhay, kayo po ang aming tulong sa lahat ng ito, kaya't umaasa po kami sa inyo. Panginoon, ang aming pong pagtitipon sa hapon pong ito, tinataas po namin na patuloy po kayong kumilos at nawa, kayo po ang maparangalan, Panginoong Hesus.
dalangin po namin na buksan niyo po ang aming pong mga kaunawaan, ang aming pong puso sa katotohanan ng iyo pong salita at makita po namin ang iyo pong nais na sabihin po sa amin sa hapon pong ito. Hayaan niyo po, Panginoon, ang mga katotohanan ito ay papag-alabin ang aming pong damdamin sa pagsunod po sa iyo, sa pag-unawa ng katotohanan. Tinataas ko rin po ang aking pong sarili. Nawa, Panginoon, ay kayo po ang gumabay sa bawat salita na mamumutawi. Nawa, Panginoon, kung ano lamang po ang nais mong ipasabi, ayun lamang po ang mabanggit sa pulpito pong ito. Panginoon, na idadalangin namin po at nailalapitan lahat na ito sapagkat alam po namin kayo po ay tapat. Kayo po ay mabiyaya, mahabagin. Yan po ang aming inaasahan mula sa iyo sa hapon pong ito. Kaya naman sa iyo po ang papuri, aming Panginoong Hesus. Amen. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, Grace Fellowship Church. Anyayahan ko po na ang lahat, kung may kakayahan, na tumayo at basahin po natin ang ating pong pangunahing mga talata sa hapon pong ito na makikita po sa unang mga taga-Korinto, Kabanata 14, mga talatang 1 hanggang 19. At ito po ang sinasabi, "Pakamithiin ninyo ang pag-ibig. Hangarin ninyo ang mga kaloob na espiritual, lalong-lalo na ang makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap at hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya. Ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Sa kabilang dako, ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang patibayin ang kanilang pananampalataya, palakasin ang kanilang loob, at sila'y aliwin. Ang sariling pananampalataya ang pinapatibay ng nagsasalita ng iba't ibang wika. Ngunit ang iglesia ang pinapatibay ng nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. Nais ko sanang kayong lahat ay makapagsalita ng iba't ibang wika, ngunit mas gusto kong kayo'y makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Higit na mahalaga ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos kaysa nagsasalita sa iba't ibang mga wika, maliban na lamang kung may makapagpapaliwanag ng kanyang sinasabi upang makapagpatibay sa iglesia. Kaya nga mga kapatid, kung pumunta man ako riyan at magsalita sa inyo sa iba't ibang mga wika, ano mapapakinabang ninyo sa akin? Wala. Makikinabang lamang kayo kung tuturuan ko kayo ng mga pahayag ng Diyos, ng kaalaman mula sa Kanya, ng mga mensahe mula sa Diyos at ng mga aral. Maging sa mga instrumentong walang buhay tulad ng plauta at alpa. Paanong malalaman ninuman kung ano ang tinutugtog kung hindi malinaw ang tunog ng mga nota? At kung hindi malinaw ang tunog ng trumpeta, sino ang maghahanda sa pakikipaglaban? Gayon din naman, paanong malalaman ninuman ang ibig ninyong sabihin kung magsasalita kayo sa pamamagitan ng wikang hindi naman nila nauunawaan? Para kayong nakikipag-usap sa hangin. Maraming iba't ibang wika sa daigdig, at bawat isa ay may kahulugan. Ngunit kung hindi ako marunong ng wikang ginagamit ng aking kausap, hindi kami magkakaintindihan. Yamang naghahangad kayo sa mga kaloob ng Espiritu, sikapin ninyong sumagana kayo sa mga kaloob na makapagpapatibay sa iglesia. Dahil dito, kailangang manalangin ang nagsasalita ng iba't ibang mga wika na bigyan din siya ng kaloob na makapagpapaliwanag nito. Kung nananalangin ako sa wikang iyan, nananalangin nga ang aking espiritu, ngunit hindi nakikinabang ang aking pag-iisip. Ano ang dapat kong gawin? Mananalangin ako sa pamamagitan ng aking espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pananalangin. Ako'y aawit sa pamamagitan ng espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pag-awit. Kung nagpapasalamat ka sa Diyos sa pamamagitan ng espiritu lamang, paanong makapagsasabi ng amen ang isang taong naroroon ngunit walang gayong kaloob?
kundi niya nauunawaan ang iyong sinasabi. Mabuti ang iyong pagpapasalamat, ngunit hindi nakapagpapatibay sa iba. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ako'y nakapagsasalita sa iba't ibang mga wika higit kaysa inyong lahat. Ngunit sa pagtitipon ng iglesia, mas gusto ko pang magsalita ng 5 katagang mauunawaan at makapagtuturo sa iba kaysa libo-libong salitang wala namang nakakaunawa. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, makakaupo na po ang lahat. 19 verses. So, sinabi na naman po kanina na 2 hours. Paalala lamang po kung may candy po kayo or pwedeng magkape or sakaling dalawin po ng antok dahil oras de peligro po ngayon, pwede naman po tayong tumayo sa likod para magising po yung ating damdamin at kalooban. Ano? Okay. So, nung mga nakaraan po, chapter 13, nagbungad si Pastor Pedro ng awit. Love hurts. No? So, medyo nag-isip din po ako ng kanta para ipag-intro lang po dito sa ating pag-aaral. Sana hindi ito yung matandaan po ninyo. Pong Choyla. Chiririk kong koyla. Butchikek. Tutuloy ko pa po ba ito? Bobo chichang. Chiririk kong tong ng butchikek. Kanta po yan ni Yoyoy Villame, by the way. Alam ko, marami pong nakakaintindi at nakakaalam. Pero lang sa mga medyo bata, no? Pero, alam ko rin po na hindi natin naunawaan kung ano ibig sabihin ng awitin. Kahit gaano pa po katanda. Hindi po ba? Pero nakakatawa lang po yung kanta pagka pinapakinggan natin, napapakinggan po natin. Subalit, nakakatawa nga po siya. Ang tanong, no, di gaya ng iba ring kanta, ito kaya ay nakakatulong sa kaisipan natin? May naunawaan kaya tayo? O di kaya naman, somehow nakatulong sa ating kaalaman kung paano mas gumaling sa ating trabaho o mas gumaling sa eskwelahan o sa kahit na anumang gawain. Maliwanag na hindi po, di ba? At yan po ang punto ng ating pag-uusap sa hapon pong ito. Kung ano ang hindi nauunawaan, ay hindi po ito makatutulong. Lalong-lalo na sa paglago po nating spiritual. Yung kanta po na yun, Butchikek, actually meron pong sa Cebu, no, na mga grupo ng mga Chinese. Wala na yata si Pastor George. Actually, gusto nilang magdemanda kasi parang nahahamak yung kanilang lengguwahe. Pero sabi ni Yoyoy Villame, gusto nilang gawin, ipatanggal sa jukebox yung awitin na yun. Pero sabi ni Yoyoy Villame, wala namang kahit ni isang salitang Chinese doon. So, hindi nagtagumpay yung pagdidemanda. It's all gibberish. No? Mga tunog lamang na nilikha-likha nung nagsulat. So, sa hapon pong ito, makikita po natin muli, kapag hindi po natin maunawaan, hindi po ito kapakipakinabang sa atin, personal, at maging sa kalipunan po ng mga mananampalataya. Konting review lamang po sa chapter 12, nakita po natin at naunawaan sa ating pag-aaral na ang Diyos nga po ay sa pamamagitan po ng Diyos ay binigyan po tayo, ang iglesia, ng iba't ibang kaloob na espiritual. Ito po ay para sa ikabubuti ng iglesia. At ito po ay dapat gamitin ng bawat mananampalataya nang may kaayusan at may kaugnayan sa isa't isa or interdependently. Hindi po solo. May kaayusan tungo sa pagkakaisa ng iglesia. Hindi rin po ito dapat gamitin ang mga kaloob sa ganang sarili lamang na para sa sariling kapakanan lamang po. Ang iba po sa Korinto ay ganun nga po ang ginagawa dahil sa kanila pong pagkainggit at sa kanila pong pride or kayabangan, ginagamit po nila yung mga
kaloob na ito. Kaya naman sa chapter 13, nakita po natin, dalawang sermons po yung ginugol doon, ay nakita natin yung pinakamainam na paraan kung paano pong mag-operate sa loob ng iglesia. At ito po ay ang paraan ng pag-ibig. Upang ma-achieve, makuha po ng iglesia na magkaisa at masama-samang gumawa sa loob ng iglesia, pag-ibig po ang siya pong dapat na umiral. Yan po ang motibasyon sa lahat po ng ito, ang pag-ibig. And then, dito po sa chapter 14, makikita po natin na si Apostol Pablo, tutukuyin na niya. Medyo general po yung idea doon sa spiritual gifts or kaloob na spiritual sa kabanatang 13. Dito tutukuyin po kung ano ba doon yung mga pinapahalagahan nila na kaloob at ano naman yung kanila pong napapabayaan. Ngayon, hindi ko po intensyon na muli ay laliman yung mga pagpapaliwanag sa mga terminolohiya dahil naniniwala po ko noong nakalaang linggo po ay nagawa po ito ni napakaganda po ng pagpapaliwanag na ginawa ni Brother Carlo at ako po ay nagpapasalamat sa kanya. Pero ang nais ko pong mag-focus po tayo or matuon yung ating pansin ay dun po sa sentro na tema ng kabanata, which is edification of the church or ang pagpapatibay sa iglesia. Yung word po na edification at yung iba pa niyang anyo or forms, makikita na po natin yan sa ibang mga nakalipas na kabanata. May banggit na po si Apostol dyan sa chapter 3 verse 9, 8 verse 1, and verse 10, chapter 10 verse 23. Sa kabanata lang po na ito, makailang ulit niya pong ginamit din yung salita po na ito na edification or pagpapatibay. 14 verse 3, dalawang beses po sa verse 4, and verse 5, verse 12, 17, 25, and 26. So makikita po natin na isa sa pangunahing concern po ng Apostol Pablo ay ang pagpapatibay sa iglesia, ang edification of the church. Subalit, paano at saan, kailan maaaring maganap yung communal edification o yung sama-samang paglago ng iglesia? Ito po ay malaki po ang bahagi dito o ang part ng congregational worship o yung pagsasama-samang panambahan kagaya po ng ginagawa natin tuwing linggo. Pagsasama-sama ng mga mananampalataya. Ngayon, alam po natin at naniniwala po tayo na ang Diyos naman po talaga ang pinaka nagdudulot ng paglago at pagpapatibay sa iglesia. Ang tanong po ay paano natin masisigurado na tayo po ay receptive or magiging katanggap-tanggap doon sa pagpapatibay na gagawin ng Diyos. Sa pamamagitan po ni Apostol Pablo, ang banal na Espiritu sa unang bahagi po na ito ng kabanatang 14 ay tutukuyin po ang mga bagay na ito. Ano yung pinakamakatutulong sa mga mananampalataya. At yun nga po ay kung kanilang mauunawaan ang mga ginagawa sa panambahan, sa kanila pong worship services, pagtitipon, ay magiging maayos yung paglago at pagpapatibay sa iglesia. Itong tema po ng worship po nila, doon yung corporate worship, pagsasama-samang pagsamba po nila, ay nasimulan pa ni Apostol Pablo doon sa chapter 11 at tuloy-tuloy na nga po dito sa chapter 14. And then, yung first part, yun po ang ating tatalakayan ngayon. Sa mga susunod po na bahagi, sa maghuling bahagi ng chapter 14, makikita naman po natin yung kaayusan sa iglesia. Dito ay kaunawaan. Kaya po yung ating pamagat, kauna-unawang pagsamba para sa ikatitibay ng iglesia. May dalawa po tayong bahagi. Una, hangaring sumagana sa kaunawaan para sa ikatitibay ng iglesia. Verses 1 hanggang 12. Ikalawa naman po, gawin ang lahat ng bagay sa iglesia ng may kaunawaan para sa ikatitibay nito, verses 13 hanggang
19. Ang unang bahagi po, sa verse 1, sabi po dyan, "Pakamitiin ninyo ang pag-ibig. Hangarin ninyo ang mga kaloob na espiritual, lalong-lalo na ang makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos." Kaya nga po, kung babalikan natin, yamang nabanggit na po ni Apostol Pablo sa kanila, no, yung buong chapter 13, ang pinaka-mainam na paraan ay ang paraan ng pag-ibig. Ngayon naman po, sinasabi ni Apostol Pablo sa kanila, pakamithiin nyo ito. Yung uri po ng pag-ibig na inilarawan sa Kabanata 13. Yan po ang dapat nilang pakamithiin upang makapamuhay po sila, ang mga Kristiyano, ng may kaayusan at magresulta po ito sa pagkakaisa ng iglesia. Ang paglilinang po sa pag-ibig ang susi upang ang buong iglesia ay magkaroon po ng kaayusan sa loob po, upang gumawa ang bawat isang bahagi ng may kaayusan or in harmony. Kaya nga po, dahil ito ay kanya na pong nailatag, ang pag-uugali or attitude, yun nga po ay ang pag-ibig sa isa't isa. Ito naman sinasabi rin ni Apostol Pablo na sabi niya, hangarin ninyo, matapos niyang sabihin pagkamitin ng pag-ibig, hangarin ninyo ang mga kaloob na spiritual. So binalikan niya po kung ano po yung kanyang iniwan sa huling talata ng chapter 12. Doon po sa verse 31, at ito po yung sinasabi doon, "Ngunit buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila, at ngayon ituturo ko sa inyo ang landas na pinaka-mabuti sa lahat." Kung maalala po ninyo, nung atin po itong tinalakay, ay natutunan po natin, nalaman po natin na yung greater gifts o yung mga mas dakilang kaloob, ito po ay ang mga kaloob na siyang higit na makatutulong at kinakailangan sa loob ng iglesia para sa paglago at pagpapatibay po nito. Yun po ang tinutukoy doon. Ngayon, sa pagbalik po natin, dito sa ating pangunahing talata sa verse 1, sinasabi ni Apostol Pablo, tinukoy niya specifically kung ano po yung sa Korinto ang napapabayaan at kinakailangan. At yun nga po ay sabi niya, lalong-lalo na ang makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Sa English po ay prophecy. Yung mabuting balita po, medyo maganda rin yung pagkakasalin sa Tagalog, diniretsa na niya, makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ito po yung kaloob na higit na kinakailangan sa loob ng kalipunan ng iglesia sa Korinto. Ngayon, ang mga taga-Korinto po, muli, ay lubos na naghahangad. They were overly desiring. At naiinggit na nga po sila doon sa kaloob na meron silang pinapahalagahan na higit. At yun yung kaloob na makapagsalita sa iba't ibang wika. The gift of tongues. At ginagamit po nila ito para maipagyabang sa kalipunan nila. Maaari po, yung iba po doon na mga naghahangad at naiinggit, kiniklaim nila or sinasabi nilang, meron ako ng kaloob ng pagsasalita sa iba't ibang wika. Kahit na wala naman sila. Kahit na wala naman sila. Pero paano nila ginagawa yun? Kung wala naman talaga silang kaloob, paano nila sinasabing meron silang kaloob at ine-exercise pa nila, pinapractice pa nila sa loob ng iglesia? Paano po yun? Ang sagot po, ito po ay maaaring nakuha po nilang kasanayan sa mga paganong relihiyon. Maraming paganong relihiyon nung panahon po na yon. Ang mga paganong relihiyon, sa kanila pong pagsamba sa kanilang mga templo, ay may mga ganito pong gawain na sila po ay magpupunta sa templo at mag-exercise ng kung ano-anong mga gawain, kasama na po doon ang makapagsalita ng kung ano-ano kahit na hindi po ito tunay na lengguwahe. Magiging high emotionally po sila and then magsasalita po sila noon. Tawag nga po doon ay yung gibberish language na wala naman po talagang kabuluhan o kahulugan.
Kaya nga, nililinaw po ni Apostol Pablo sa mga talata pong ito kung ano ang higit nilang dapat pahalagahan. Verse 2, sabi po niya, ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap at hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, ngunit nagsasalita siya sa mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Yung pong mga nasa loob ng iglesia na nagsasabi po na meron po silang kaloob ng pagsasalita sa iba't ibang mga wika, kahit wala naman po talaga sila, kapag nagsalita po sila doon, hindi po sila nauunawaan. Totoo naman pong meron pong legitimate or totoong kaloob. Subalit, ang totoong kaloob ng makapagsalita sa iba't ibang wika ay nangangailangan po ng tagapagpaliwanag upang makinabang ang buong iglesia. Kaya naman, kung hindi po ito maipapaliwanag, sinong makakaunawa? Sinong makakaunawa? Wala pong makakaunawa. At malaki po ang tsansa, kapag wala pong makakapagpaliwanag, ito po ay counterfeit tongues. Hindi po ito ang tunay na kaloob ng Diyos sa pagsasalita ng iba't ibang wika. Muli, wala pong makikinabang. Kailangan pong i-verify, mapatunayan na ang kiniklaim po nila na pagsasalita sa iba't ibang wika ay mula sa Diyos. At mapapatunayan lamang kung mayroong makapagpapaliwanag. Kahit pa po i-claim nila na ito po ay mga misteryo mula sa Diyos. Kung wala naman po makapagpaliwanag, baliwala po. Later on sa verse 22, sasabihin ni Apostol Pablo ang layunin ng kaloob na ito. Sabi po niya, kung gayon, ang kaloob na makapagsalita sa iba't ibang mga wika ay isang himala para sa mga hindi sumasampalataya at hindi para sa mga mananampalataya. It's a sign gift. Ito po ay palatandaan. Yun po ang pangunahin pong layunin ng kaloob na makapagsalita sa iba't ibang wika. Ito po ay upang patunayan, to authenticate, ang ministeryo ng Ebanghelyo at ang mensahe ng Ebanghelyo talaga ay tunay. Kaya po ito ibinigay sa mga mananampalataya noon. Nagpatuloy po siya sa verse 3, sabi niya, sa kabilang dako, ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang patibayin ang kanilang pananampalataya, palakasin ang kanilang loob, at sila'y aliwin. Ang propesiya, ang kaloob ng pagpropesiya or pagsasalita ng mga mensahe mula sa Diyos, dinefine na po ito ni Brother Carlo na nakaraan, ito po ay simple and mostly patungkol po sa pagpapahayag ng katotohanan. Yun po ang simpleng definition po nito, ang ipahayag ang salita ng Diyos. Ngayon, makikita po natin sa pagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos, yung kapakipakinabang ng mga bagay na ginagawa po nito. Meron pong threefold na epekto po ito sa iglesia. Sabi po niya, patibayin ang kanilang pananampalataya or upbuilding. Ibig sabihin lang po nito ay palakasin ang pananampalataya. Kapag lumalakas ang pananampalataya sa pamamagitan ng mga mensaheng mula sa Diyos, ay hindi na po matatangay ng kung anumang alon ng mga doktrina. Sabi sa Efeso, no longer being tossed to and fro by every winds of doctrines. Hindi na po matatangay pa ng anumang maling katuruan. Yan po ang naidudulot ng mensahe, pagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Ikalawa, palakasin ang kanilang loob or encouragement. Ito naman po ay nangangahulugan na lumakas ang loob ng mananampalataya sa pagsunod sa katotohanan. Positive. Kahit po sila ay dumaraan sa anumang pagsubok. So lumalakas ang kalooban ng mga mananampalataya habang napapakinggan nila ang mensahe mula sa Diyos. In a negative sense, ito naman po ay pagpapaalala. Pagpapaalala kanino? Sa mga naliliay o natitisod sa kasalanan.
Yan po ang epekto ng pagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos. At ikatlo, sila ay naaaliw or comfort. Pag-aaliw kanino? Sa mga mananampalataya na mga dumaraan sa kaguluhan. Yan po naman talaga ang pakay ng mga kaloob na ibinigay ng Diyos sa iglesia. Sa ikabubuti ng iglesia. At hindi po para pang sarili. Sa pagbalik po sa verse 4 sa ating pangunahing talata, sabi niya, ang sariling pananampalataya ang pinapatibay ng nagsasalita ng iba't ibang wika. Ngunit ang iglesia ang pinapatibay na nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. Ito po ang kanyang naging konklusyon dun sa kanya pong mga sinabi na iyon. Silang mga nagsasalita sa iba't ibang wika, sabi niya, ay pinapatibay ang kanilang sariling pananampalataya. Ito po ay totally opposite, exact opposite ng prinsipyo ng pag-ibig na nasa Kabanata 13. Ginagamit nga po kasi nila itong kaloob na ito at sobrang naiinggit sila, misuse yung kaloob po na ito sa kalipunan nila dahil sa kanilang pagkainggit, dahil sa kanilang kayabangan. At hindi po para sa ikabubuti ng iglesia. Muli, exact opposite ng prinsipyo ng pag-ibig. Sabi sa 13 verse 4, ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi maiinggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Wala pong puwang ang paggamit ng kaloob ng Espiritu sa mga nasabi po na yun ng pagiging makasarili. Kinukontra po ng mga nasa kalipunan po nila na nagmamayabang at naiinggit yung prinsipyo ng pag-ibig. Muli, lahat po ng nabanggit dun sa talata ng Kabanatang 13, ito po ay patungo sa pagtulong sa kapwa mananampalataya. Ito po ay para sa ikabubuti ng iglesia, hindi po pang sariling kapakanan. Tinutuwid ni Apostol Pablo ang kanila pong pag-uugali at asal patungkol po sa mga kaloob ng Diyos. Ang kanilang maling paggamit nito, ang kanilang maling mga pag-uugali na iinggit, nagyayabang. Yan po ang tinutuwid ni Apostol Pablo. Sa kabilang banda naman, ang kaloob ng pagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos o propesiya ay nakapagpapatibay sa iglesia dahil sa mga katotohanang ipinapahayag. At ito ang kapakipakinabang para sa buong iglesia. Kaya nga sabi po niya sa verse 5, nais ko sanang kayong lahat ay makapagsalita ng iba't ibang wika. Ngunit mas gusto kong kayo'y makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Higit na mahalaga ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos kaysa nagsasalita sa iba't ibang mga wika. Maliban na lamang kung may makapagpaliwanag ng kanyang sinasabi upang makapagpatibay sa iglesia. Hinahangad ni Apostol Pablo na sila ay makapagsalita nga, subalit hindi nga po lahat ay makapagsasalita dahil iba't iba po ang binigyan po ng Diyos, iba't ibang kaloob. Ito po ay para patunayan ni Apostol Pablo at linawin na hindi po niya intensyon na hamakin ang kaloob ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Kung ito po ang kalooban ng Diyos para sa inyo, para sa mga mananampalataya noon, kaya dapat po nilang gamitin ito, exercise po nila sa kalipunan. Nga lang, kung mayroon pong makapagpapaliwanag. Sapagkat muli, kung wala pong makakapagpaliwanag, hindi po ito kapakipakinabang sa buong iglesia.
Otherwise, kagaya nga po ng sinabi niya, walang makikinabang. Ngunit, ang pagpapahayag ng mensahe mula sa Diyos, ito ang kapakipakinabang sa buong iglesia na nagdudulot ng pagpapatibay sa buong iglesia. Ngayon, para po idiin ang kahalagahan ng pag-unawa, yung intelligibility, sa kanila pong public worship, sa kanila pong corporate worship or panambahan, na ito po ay napaka-crucial, napakahalaga sa paglago at pagpapatibay ng iglesia. Dito, higit na makikinabang ang iglesia sa pag-unawa sa kanilang mga pagtitipon. Ito, nagbigay po si Apostol Pablo ng ilang mga ilustrasyon o paghahalimbawa. Una, ang kanyang sarili mismo. Sabi niya sa verse 6, "Kaya mga kapatid, kung pumunta man ako riyan at magsalita sa inyo sa iba't ibang mga wika, ano ang mapapakinabang ninyo sa akin? Wala. Makikinabang lamang kayo kung tuturuan ko kayo ng mga pahayag ng Diyos, ng kaalaman mula sa Kanya, ng mga mensahe mula sa Diyos, at ng mga aral." Maaaring ito yung pinakamalakas or strongest illustration na binigay ni Apostol Pablo. Ang sagot sa kanyang tanong na anong mapapakinabang ninyo, magsalita man siya roon, ngunit di nila maunawaan ang salita, ang sagot ay maliwanag at dumadagundong na wala. Wala po silang mapapakinabangan. Ito po ang nagsasabi, ang in-example niya, mismong sarili po niya, Paul himself, the apostle. Kahit siya na po na ginamit ng Diyos na magtatag ng iglesia. Kung magsalita man siya roon sa kalipunan at hindi nila maunawaan, wala pong mapapakinabangan ang sino man sa kanila kung hindi po nila ito mauunawaan. Ngayon, ito po ay isang malaking rebuke sa mga nagyayabang, sa mga naiinggit doon po, for those who are desirous of the gift ng pagsasalita sa iba't ibang wika. Ito po ay isang malaking review kasi si Apostol Pablo na nga po, sinabi niya ito, walang mapapakinabangan sa kanya sakaling walang magpapaliwanag. How much more sila pa na nandoon? Hindi po nila dapat itong ipagmalaki o ipagyabang at lalong-lalong hindi po dapat na gamitin sa kamalian or misuse. Dahil wala pong mapapakinabangan ang buong kalipunan ng iglesia sa Korinto. Kung wala pong makapagpapaliwanag sa mga iba't ibang wika na sinasabi. Ngayon, para bigyan pong bigat ng ang kaloob na magdudulot ng higit na paglago sa kalipunan po nila at hindi dapat nila ito, hindi po nila ito dapat na pabayaan or neglect. Sabi po niya, tuturuan ko kayo ng mga pahayag ng Diyos. Sabi niya, pahayag ng Diyos, kaalaman mula sa Kanya, ng mga mensahe mula sa Diyos at ng mga aral. Lahat po ng yun na binanggit niya ay patungo sa pagkakaunawa ng katotohanan. Lahat po ng yun na binanggit niya. Muli, tuturuan ko kayo ng mga pahayag ng Diyos, kaalaman mula sa Kanya, mensahe mula sa Diyos at ng mga aral. Lahat ay patungo sa pag-unawa. And then, binigay niya yung susunod na ilustrasyon, musical instruments, o mga instrumentong pang-musika. Sabi niya sa verse 7, maging sa mga instrumentong walang buhay tulad ng plauta at alpa, paanong malalaman ninuman kung ano ang tunog tinutugtog kung hindi malinaw ang tunog ng mga nota? Pamilyar po ito sa mga taga-Korinto, ang plauta at alpa. Ginagamit po ito sa mga templo ng mga Griego noon. Subalit sa punto ni Apostol Pablo, wala pong magiging kabuluhan ng anumang tunog, ng anumang instrumentong musikal, kung wala pong pagkakaiba-iba sa nota. Hindi po mauunawaan, hindi masasabayan, hindi po natin ma-appreciate.
Pong choyla, chiriri, kwong koyla, abuchikik? Hindi po ba? Wala pong sense kung ganun po ang sasabihin sa kalipunan. At dahil hindi maiintindihan, hindi po makikinabang ang iglesia. Verse 8, ikatlong ilustrasyon, ang panawagan sa pakikidigma. Sabi niya, at kung hindi malinaw ang tunog ng trumpeta, sino ang maghahanda sa pakikipaglaban? Ito naman po ay pamilyar, lalo-lalo na dahil nagagamit po ito o nagamit sa lumang tipan. May mga pagkakataon po na gumamit sila ng mga instrumento sa panawagan sa pakikitigma. Meron po silang distinct talaga na mga tunog na ginagamit para maunawaan ng mga kawal kung sila po ay susugod na or aatras. Ngayon kung hindi malinaw ang gumagamit ng trumpeta sa kanyang mga nota at hindi po ito maunawaan ng mga kawal, wala po silang gagawin, malilito po sila at hindi po sila susugod o aatras. Walang halaga ang tunog. And then, sabi niya sa verse 9, ilustrasyon ng lengguwahe mismo ng mga tao, gayon din naman, paanong malalaman nino man ang ibig ninyong sabihin kung magsasalita kayo sa pamamagitan ng wikang hindi naman nila nauunawaan, para kayong nakikipag-usap sa hangin. Maraming iba't ibang wika sa daigdig at bawat isa ay may kahulugan. Ngunit kung hindi ako marunong ng wikang ginagamit ng aking kausap, hindi kami magkakaintindihan. Muli, nagpupunta po sila sa kanilang panambahan na sa mga meetings po nila na meron pong kayabangan, pagiging makasarili. Sila po ay naiinggit at dahil doon kiniklaim po nila at ine-exercise nila itong kaloob ng pagsasalita sa iba't ibang wika na wala naman po talagang nakakaunawa. Especially gibberish. Sabi ni Apostol Pablo, wala itong halaga. Wala itong kabuluhan. Kahit nga po si Apostol Pablo, sinabi niya doon sa verse 10 at inadmit po niya. Sige, totoo naman, may iba't ibang lengguwahe sa buong mundo at may kahulugan ang lahat ng ito. Anong mapapala natin kung walang makakapagpaliwanag? Paano natin matutukoy kung yan nga ba talagang iyong sinasabi ay mula sa Diyos o gawa-gawa niya lamang? Wala pong makakaunawa. Itong lahat ng ilustrasyon po na ito ay upang ipagdiinan ang kahalagahan ng pangunawa sa kanila pong mga pagtitipon. Dapat may kaunawaan sa kapahayagan at sa lahat po ng kanilang ginagawa. At ito po ang dapat nilang bigyan ng pangunahan po nila, unahin po nila. Sapagkat ang pangunawa ang siya pong magtataguyod ng paglago at pagpapatibay sa iglesia. Dapat mayroong kaunawaan. Sabi niya sa verse 12, yamang naghahangad kayo sa mga kaloob ng Espiritu. Sikapin ninyong sumagana kayo sa mga kaloob na makapagpapatibay sa iglesia. Sinasabi ni Apostol Pablo sa kanila, sige, hinahangad ninyo ang kaloob na ito. Huwag kayong magtuon lamang sa kaloob na yan. Kung hinahangad nyo yan, hangarin nyo na rin na may makapagpaliwanag. They were so desirous of these gifts. Kung walang makakapagpaliwanag, muli, hindi po makikinabang ang buong iglesia. At ang mas nakakatakot po, yung kanilang sasabihin na ibang lengguwahe o ibang salwika ay hindi po ang tunay na kaloob ng Espiritu. Gibberish. Muli, sa kaunawaan, ang paglago ng iglesia at pagpapatibay nito magaganap. Doon po magaganap. Mangyayari po kung nauunawaan ng iglesia ang mga kapahayagan, mangyayari ang sinabi niya sa talata 3, patibayin ng kanilang pananampalataya, palakasin ang kanilang loob at sila'y aliwin.
At yan po ang pangunahing pakay ng mga kaloob sa iglesia. For the welfare of the church. Para sa ikabubuti ng iglesia. Sa biyaya po ng Diyos at kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang katotohanan na naunawaan ang siya pong nagbabago ng kaisipan. Sa biyaya ng Diyos at kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang katotohanan na naunawaan siyang nagbabago ng puso. Ang katotohanan na naunawaan ang siyang magdudulot ng paglago at pagpapatibay sa iglesia. Iyan, wala na namang talagang tanks ngayon. Sinabi na po nung nakaraan. Tumigil na ang paggamit ng kaloob. Ano sa atin to? Ano sa atin ito? Wala na naman talaga. Dito po talagang wala naman, hindi natin talaga ginagamit. No? Wala po talaga. Kung meron po, magsumbong na lang po kayo sa pastor. Subalit ano sa atin ito? Ito po yan. Ano ang ating mga pag-uugali at mga gawi patungkol sa iglesia? Lalong-lalo na kapag tayo po ay nagtutungo sa panambahan. Ano ang ating iniisip? Tayo po ba ay pinangungunahan ng pag-ibig na ang pinakahinahangad natin ay magamit ng Diyos sa ikatitibay ng iglesia? At dahil po ang pag-unawa sa katotohanan ng siya nagtataguyod at nagdudulot ng paglago at pagpapatibay sa iglesia, tayo po ba ay nakikilahok? Or do we engage ang ating po mga sarili sa pag-unawa ng pananampalataya sa sarili natin at pag-unawa ng iba? Nagpapasalamat po tayo, marami po tayong opportunities dito po sa ating kalipunan, sa iglesia po dito. Pagkatapos po ng itong sermon, meron po tayong breakout groups and other Bible studies. Nakakalungkot po, may mga simbahan pa rin po hanggang sa ngayon. At sana hindi po ito totoo sa atin o nangyayari sa atin, na ang mga hinahangad sa pagpunta sa panambahan ay experience, makaranas ng emosyonal na bagay. At pag-uusapan natin yan mamaya. Nagtutungo sa iglesia para mapunan ang kanilang emosyon. And yet, pag-uwi, wala pong pakialam sa katotohanan na sinabi. Sabi muli sa verse 12, yamang naghahangad kayo sa mga kaloob ng Espiritu, sikapin ninyong sumagana kayo sa mga kaloob na makapagpapatibay sa iglesia. Atin pong pakinggan ang instruction ni Apostol Pablo. Pakamitiin natin po na magamit para sa ikatitibay ng iglesia. At yan po ay sa pamamagitan ng pag-unawa sa pananampalataya. Ikalawang bahagi, gawin ang lahat ng bagay sa iglesia ng may kaunawaan para sa ikatitibay nito. Verse 13, dahil dito, kailangang manalangin ang nagsasalita ng iba't ibang mga wika na bigyan din siya ng kaloob na makapagpaliwanag nito. Ang sinasabi lang po ni Apostol Pablo dito, kung kiniklaim po nila at sinasabi po nila na meron silang kaloob na ito, ng pagsasalita sa iba't ibang mga wika, ay dapat hingin na nga rin po nila ang may magpaliwanag po nito. Otherwise, muli, totally nonsense po ang kanilang sasabihin at hindi kapaki-pakinabang. Ang lehitimong kaloob muli ng pagsasalita ng iba't ibang wika, yung talagang galing po sa banal na spirito, ay nangangailangan po ng may kapaliwanagan. May magpapaliwanag. Yan po ay tatalakayin muli sa huling bahagi ng kabanatang 14. At upang ito po ay mapatunayang lehitimong mula sa Diyos, interpreter, tagapagpaliwanag po ang kailangan.
sa kalipunan po ng kanilang panambahan sa pagsasama-sama. Intelligibility is everything. Pag-unawa. Lahat ng bahagi ay dapat mahalahukan ng pag-unawa. At yan po ang sasabihin niya sa mga susunod na mga talata. Verse 14, kung nananalangin ako sa wikang iyan, nananalangin nga ang aking espiritu, ngunit hindi nakikinabang ang aking pag-iisip. Ito po, ang implikasyon nito, ng talata po na yan, ay may gumagamit din po nung iba't ibang wika sa kanilang pananalangin. At maaaring dinadahilan na rin nila, sarili ko lang naman to eh. Pansarili ko lang to. At yun nga po ay dahil sa impluensya ng mga paganong relihiyon sa kanila. Na sila po ay pupunta doon sa mga templo, mga pagano, and then makaka-experience, makakaranas po sila ng emotional, na highly emotional, magsasalita po sila ng mga ibang mga tunog, gibberish, makakaranas sila ng hysteria. Subalit ang punto ni Apostol Pablo, ito ay walang bunga. Wala po itong halaga. Kung hindi mo mauunawaan ng isang bagay, wala po itong halaga. Ngayon yung sinabi po niyang manalangin sa Espiritu, ito po ay hindi na tumutukoy sa banal na Espiritu. Yung pong Espiritu dito ay may kaugnayan po sa puso o kalooban ng isang tao, the seat of emotions. So, puro emosyon. Yun yung kanila pong ginagawa na mga pagsasalita ng gibberish words. Kaya po, sa ngayon, tayo po ay nalulungkot, we grieve, para po dun sa mga iglesia na hanggang ngayon po ay pinopromote po ang ganitong gawain. Gagawin po ang lahat ng bagay. Rock and dramatic music, 7-11 lyrics, siguro 7 words, 11 times inuulit-ulit. Wala po akong maisip na nito na example. Meron siguro yung magdalang. Manood na lang po kayo. Dramatic music, 7-11 lyrics, dim lights, madilim na place of worship, smoke machine, and an appealing sermon. Punong-puno ng emosyon na sermon para mahuli ang emosyon at maging manhid ang kaisipan. And they will make you cry, papaiyakin, mabubuwal or slain, papatawanin, papasigawin. Yung iba, tumatahol. Yung iba, meow-meow. Alam ko yung kanta nasa isip niyo, meow. Meow, 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 meow. Ito po, personal, nakita ko po ito. Yung iba nagtitweet na parang ibon. Iba sumusuka. Gumugulong sa lapag. Tumatambling. At sasabihin po nila na ito ay gawa ng Espiritu Santo. Na sila ay mas higit na espiritual dahil sa mga karanasan o experiences na ito. Subalit ang nakalulungkot ang produkto ng ganong mga kasanayan o gawain ay unchanged lives. Walang pagbabago sa buhay. Dahil wala po silang naunawaan. Bakit mo nasasabihan niyan? Sino ka para magsabi niyan sa kanila? Been there, done that. Naranasan ko po. So ano ang dapat gawin upang maging handa sa pagtanggap ng pagpapatibay mula sa Diyos? Verse 15, ano ang dapat kong gawin? Manalangin ako sa pamamagitan ng aking espiritu. Ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pananalangin. Ako ay aawit sa pamamagitan ng espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pag-awit. Kung nagpapasalamat ka sa Diyos sa pamamagitan ng espiritu lamang, paano makakapagsabi ng amen ang isang taong naroroon ngunit walang gayong kaloob?
Kung hindi niya nauunawa ng iyong sinasabi, mabuti ang iyong pagpapasalamat, ngunit hindi nakapagpapatibay sa iba. Naaalala ko po, sinabi na rin po ni Pastor Peter dito, hindi po tayo takot sa emosyon. Hindi po tayo takot sa emosyon. Emotion is good. Only if it is controlled by truth. Kung ito po ay kontrolado ng katotohanan ng salita ng Diyos. At hindi, it should not be the other way around. Hindi po yung emosyon ang kumukontrol sa atin. Kaya nga, sa lahat ng gagawin po natin, sa ating panambahan bilang iglesia, dapat po ay mayroong kaunawaan sa ating pong pananalangin. Dapat ito ay nauunawaan sa ating awitan. Dapat ang mga katotohanan ay naibabahagi at naihahayag. Meron pong dahilan kung bakit yung ating pong mga awitin ay ganoon. Kung inyo pong napansin, medyo matagal na po ito, ano? Ang mga awitin po na yan ay nagpapahayag ng katotohanan ng salita ng Diyos, mga doktrina. Yan po ay tumutumbok sa ating kaisipan, sa ating kaunawaan. Ang ating pong pagpapasalamat ay dapat kauna-unawa. Or else, kung meron po sa kalipunan, maaaring hindi pa po nakakaunawa ng pananampalataya, paano po siya magsasabi ng amen? Mamaya, mag-aamen po tayo. Kung hindi niyo po naintindihan to, na lang. Nakalimutan ko ito, no? Sorry, Ate Tip. Paano ang salitang amen? Para po ating bigyan ng pansin. Ibig sabihin po, literal, ay sumang-ayon. To affirm something that has been said. Sumasang-ayon, pag nagsalita tayo ng amen, sumasang-ayon po tayo sa naipahayag. Paano po sasang-ayon tayo dito kung bla 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 sis bumba? Anong pagsasang-ayunan po natin? Sabi niya sa English, yung verse 17, "For you may be giving thanks well enough, but the other person is not being built up." Maaaring iniisip nung nag-exercise ng kaloob na ito, na sapat naman yung aking ginagawa. Yung aking pagpapasalamat, ito, sasalita ko ng kung ano-ano. Subalit kung hindi mauunawaan, wala pong makikinabang. Hindi po mapapatibay ang iglesia. Wala po itong halaga. He is nothing. Hindi po nito nagagampanan ang pangunahing layunin ng mga kaloob para sa ikabubuti ng iglesia. Para po itong tumutukoy dun sa Unang Korinto 13, 1-3, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampalang umaalingaw o pompyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakapagpapalipat ako ng bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Nagmumula po doon sa pag-uugali, the attitude towards the gifts. Ngayon, para po iwasan ang mali na namang pag-iisip, baka misunderstood na naman po si Apostol Pablo. Sabi niya, verse 18 muli, "Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ako'y nakapagsasalita sa iba't ibang mga wika higit kaysa inyong lahat." Maaari na po nilang maisip na pinapahina at hinahamak ni Apostol Pablo yung kaloob ng pagsasalita sa iba't ibang wika, yung lehitimong kaloob. Subalit hindi. Sabi niya, higit sa kanilang lahat,
Siya ay nagsasalita po nito. Ibig sabihin lamang po, kinikilala niya ang kaloob na ito. Nga lang, dapat meron pong makapagpapaliwanag. Kung wala po, maaari pong ito ay counterfeit tongue or ang hindi lehitimong kaloob. Verse 19, ngunit sa pagtitipon ng iglesia, mas gusto ko pang magsalita ng 5 katagang mauunawaan at makapagturo sa iba kaysa libu-libong salitang wala namang nakakaunawa. Pagdidiin sa kahalagahan ng kaunawaan sa loob ng iglesia na kung saan ang lahat ay makikinabang, kung saan lahat ay magpapatibay. Isang napakaliwanag po na kaibahan. Mas gusto pa niyan 5 mauunawa ang salita kaysa libu-libong salita na hindi maunawaan. Yan po ang punto ni Apostol Pablo sa mga sinabi niya sa nakalipas na mga talata. Sa kalipunan ng mga mananampalataya sa pagtitipon, dapat po ay higit na pahalagahan ang pangunawa. Pangunawa sa katuruan, pangunawa sa doktrina, pangunawa sa salita ng Diyos, kaysa po tayo ay matangay ng ating pong mga mapakasariling mga pagnanasa at ng kayabangan, pagkainggit, para lamang po tayo ay maging emosyonal. We should put premium value to understanding. Indeed, kung tayo po ay pinangungunahan ng pag-ibig, ang pinakahahangarin po natin, mga kapatid, ang pinakahahangarin po natin ay maagamit po tayo sa ikatitibay ng iglesia. At yan po ay magaganap sa pamamagitan ng patuloy na pag-unawa ng salita ng Diyos. Lahat po ay dapat magmula doon. Lahat ay dapat magmula sa pag-unawa ng salita ng Diyos. Huwag po natin itong kaligtaan o kalimutan sa tuwing tayo po ay magpupunta sa pagtitipon, sa fellowship. Huwag po natin yung kalimutan. Hayaan po natin na ang pag-ibig, ang siya pong magtulak sa atin na nasain, na magamit sa ikatitibay ng iglesia. Kaibigan, kung ikaw ay dumadalo na for quite some time sa kalipunan ito, maaaring na-enjoy mo ang pagsasama-sama. Maaaring na-enjoy mo yung ambience or anything na nandito. Subalit, kung hindi mo nauunawaan ang ipinoproklama sa pulpitong ito, kung hindi mo nauunawaan ang pinaniniwalaan, ang pananampalataya na dinideklara dito, nakikiusap po ako. Pwede niyo pong kausapin ng sino man po sa amin. Ang mga elders po, ang mga tagapagturo, yung small group leader po. Tanungin niyo po upang maunawaan kung ano man ang pinoproklamang pananampalataya. Ang maluwalhating ebanghelyo na ang Diyos Ama ay isinugo ang kanyang anak upang bayaran ang ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa pagsisisi ng kasalanan at pagpananampalataya kay Jesus, ang kapatawaran at kaligtasan ay ating makakamtan. Kapatid, kung hindi mo pa ito nauunawaan, maaaring na-enjoy mo yung pagsasama-sama dito. Pero, ang totoo, ang meron ka ay peking relihiyon, at ang peking relihiyon, magre-resulta lang po yan ng peking kaligtasan na hindi talaga kaligtasan. Atin pong hilingin sa Diyos na liwanagin niyang kaisipan at puso. Ngayong pong araw na to, ang araw, today is the day of salvation.
na sa wakas ay matanggap ang kaligtasan mula sa Diyos. Luwalhati po sa ating nag-iisang Diyos at tagapagligtas ang Panginoong Hesus. Napakaganda ng sinabi po sa verse 12 kanina. Yamang naghahangad kayo sa mga kaloob ng Espiritu, sikapin ninyong sumagana kayo sa mga kaloob na makakapagpatibay sa iglesia. Ninanais po ng mga taga-Korinto ang mga gifts para iangat ang sarili. Ngunit dapat po tayo bilang simbahan pagsikapin natin gamitin ang gifts para masunod ang kalooban ng Diyos. Not our will, not our pride, not our reputation, but God's will. That is the purpose of the gifts. Yan po ang nakalimutan ng mga taga-Korinto. Tayo po ay mag-respond. Tumayo po tayong lahat at kantahin po natin bilang panalangin natin sa Diyos ang Your Will Be Done. Sing Your Will Be Done. Your will be done, my God and Father, as in heaven, so on earth. My heart is drawn to self-exalting. Help me seek your kingdom first. As Jesus walked, so shall I walk. Held by your same unchanging love, be still my soul. Oh, lift your voice and pray, Father, not my will, but yours be done. How in that garden he persisted, I may never fully know the fearful weight of true obedience. It was held by him alone. What wondrous faith to bear that cross, to bear my sin. What wondrous love, my hope was sure when there my Savior prayed, Father, not my will, but yours be done. When I am lost, When I am lost, when I am broken, in the night of fear and doubt, still I will trust in my good Father. Yes, to one great King I bow. As Jesus rose, so shall I rise in ransom glory at the throne. My heart restored, with all your saints I sing, Father, not my will, but yours be done. last verse, kantahin po natin. As we go forth, our God and Father, lead us daily in the fight, that all the world might see your glory and your name be lifted high. And in this name we overcome, for you shall see us safely home. Now as your church we lift
and pray. Father, not my will, but yours be done. In this name, and in this name we overcome, for you shall see us safely home. Oh, as your church, we lift our voice and pray. Father, not my will, but yours be done. Father, not my will, but yours be done. Father, not my will, but yours be done. Ilang paalala po para po sa ating church life sa darating na mga araw. Sa Webes po, PDF 242, a study on the life and times of David. Yan pa rin po yung ating series. Ito po ay dito po sa GFC Center. Magsisimula po ng 7:30. Isa po itong pagkakataon para linangin ang ating pangunawa sa pananampalataya at patuloy na tumibay ang iglesia. Ito po, isa pa rin, Man Up. So, meron po akong script dito. Ang pinakahihintay ninyong workshop ay magaganap na ngayong Sabado. So, sa Sabado na po. November 16, ito po ay ganap na ika-8 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali po. Yan po ang oras po natin. Magsama-sama po tayong matutong mag-lead at mag-facilitate. Very po ito, ganda po. Lead and facilitate ng mga Bible studies, mga kalalakihan sa ating pong pamilya, sa ating pong mga trabaho, offices, at sa komunidad. So, napakaganda. Lunch will be served. So, meron pong pagkain naman po na available. Pero lang doon sa late. Lahat po yan. Okay, so this is a workshop for men, exclusive for GFC members. Yan, para po sa mga members na po ng GFC. So please register. Doon po sa likod, sa table, sa likod po, meron po doong paglilista po ng mga nagnanais. And please, mga kalalakihan, ito po ay malaking tulong po sa atin. Muli, Man Up this Saturday, November 16, 8 a.m. dito po sa GFC Center. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po dahil ibinilang niyo po kami sa iyong katawan ng iglesia. At salamat po sa iba't ibang kaloob na ibinigay ng banal na Espiritu na magagamit po para po sa iglesia sa paglago. Tulungan niyo nga po kami, buong iglesia, Panginoon, ang bawat isa po sa amin na ito po ang talagang maging damdamin namin, kaisipan po namin, saan man po kami magpunta at anumang oras, Panginoon, ito po ang aming maging saloobin. At nawa po, Lord God, ay mas yumabong o maging matingkad ang pag-iibigan sa loob po ng iglesia. Tulungan niyo nga po kami na maging kagamit-gamit para po sa iyong kaharian. At maging sa amin pong pag-iwahiwalay, sa mga bahay, sa mga trabaho, eskwelahan, tulungan niyo po kami na ang iyong liwanag ay makita po nga sa amin, may bahagi ang kaunawaan ng mabuting balita sa iba pong mga tao. Ang Diyos ng kapayapaan, ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. At sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning,
since now and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Pagpapala po sa ating lahat.